sabi nga doon sa, hindi po natin kayang iwasan ang ganitong pangyayari kahit alam natin na ang tao talaga namamatay. Tama. Pero wala pong nakakaalam sa buhay po ng tao. Ultimo nga yung nangyayari sa mundo. Sa palagay niyo ba yung lindol na nangyari sa Cebu? 6.9. Alam ba yun ng mga tao? Hindi po yun nalalaman. Yung mga nakita pa rin na, di ba? Natutulog. Bigla na lang bumuo ang mga pader, nangatagalan na. Hindi na magising yun. Wala pong nakakaalam sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ko lagi, ang hindi kayang iwasan ng tao, ano una-una, aksidente. Hindi po yan kayang iwasan ng tao, aksidente. Kaya nga aksidente, ang dami na aksidente na kamotor. Kami lagi nag-ibiyat punta ng Brescia. Misa nakikita namin, ang motor nasa ilalim ng truck. Sagasaan, diba, ng doon sa labas. Maraming mga nangyayari ng aksidente, hindi yan nakaiwasan ng tao. Ano pa, ang pagtanda ng tao, hindi po yan kayang iwasan din ng tao. Ang pagtanda. Lahat tayo ay kahit anong lakas mo ngayon, ibay ng tuhod mo, darating ang araw mamihina yan. Diba? Hindi kaya iwasan ng tao yung pagtanda. Ano pa? Kamatayan. Right. Diba? Habang tayo ay malakas, amen, dapat maalaala natin kung sino ba yung nagbibigay buhay sa atin. Yes. Ha? Dapat ma-recognize natin kasi sabi kanina, hindi po lahat ng tao pupunta sa piling ng Diyos kapag namatay. Dahil sabi ng Biblia, doon sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Right. So lahat ng tao kilala ng Diyos. Kahit yung bata di ba? Sino ang Diyos? Si Kristo. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Kaya ang sabi ng John 1:12, yan lamang tumanggap sa Kanya, yung binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Right. Ang salita po ng Diyos malaya sa patasulok ng mundo ito na kumakalat dala ng mga mangangaral. Yes. Dahil sabi ng ating Panginoon Kristo doon sa Mateo 28, bago siya umakyat sa langit, siya ay nag-iwan ng utos sa kanyang mga alagad. Yan ang ama natin sa panampalataya. Yung mga alagad, humayo ika kayo sa buong sanlibutan. At ipangaral ninyo ang aking ibanghilyo. Yes. Salita ng Diyos ipangaral. Amen. At sabi doon, di ba, John 3:16, sabi doon, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan kung kaya binigay ang kaisa-isa niyan. Bugtong na lang, ang Diyos ay nanaog sa lupa, nagkatawang tao, yung si Kristo. Yes. Para daw tayo ay makadaupang palad, mahanap ang bawat isa sa atin. Para habang mayroong pagkakataon na tayo buhay, mai-restore tayo doon sa tama natin pananampalataya, paniniwala, pagsamba sa Diyos. Yes. Kasi marami sumasamba sa Diyos, hindi tamang pagsamba. Amen. Tinuruan tayo ayon sa banal na kasulatan. Kaya meron salita ng Diyos sa banal na kasulatan na iniwan niya, tinuruan tayo ng tamang pagsunod sa Diyos. Yes, Lord. Oo. Yun yung ginawang paraan ng Panginoong Diyos. Para ang tao na maniniwala sa Kanya. Sabi na doon, yaon lamang maniniwala at sasampalataya sa Diyos. Yun pong maniniwala, yun na yung sasampalataya. Kapag ikay naniniwala, dapat susunod ka kung ano sinasabi ng Panginoon Diyos. Ako po ay isa sa magsasabing witness. Saksi dito kay Brother Rene, dito sa mag-asawa ni Steph. Kami, na nakita ko yung kanilang pagpapasakop sa isa't isa sa ating Panginoon Diyos. Kapitbahay ko lang po sila dito sa Kaunlaran. At saan man ako magawi sa Talanay, sa Kalasimba, nakita ko yung kanilang pasunuran paglilingkod sa Diyos. Kaya hanggang sa siya umuwi, naroon ako sa kanyang harapan, sabi ko nga, umuwi na ang ating kapatid. Nagawala na. At alam natin, yung Espiritu po, yun ay bumabalik sa Panginoon. Right. Siya, hindi natin kapiling ngayon, pero yung Espiritu niya nasa sa presensya ng Panginoon.
Makikita niyo yung mayroong halimbawa na namatay din sa Biblia, si Lazaro at saka yung matandang mayaman. Ipinakita doon yung kalagayan nung namatay na matandang mayaman, kilala na ng Diyos. Pero hindi siya naglingkod sa Diyos, sumunod sa Diyos ng tama na pamaraan. Pero si Lazaro na isang pulubi, naglingkod sa Diyos sa tamang pamaraan na inutos ng Diyos. Yes. At makita natin yung mayaman, hindi nakaparoon sa presensya ng Diyos. Sabi ron, ayun ang pagpapakita ng kalagayan ng namatay na may relasyon sa Diyos at walang relasyon sa Diyos. Kaya ako, nagpapatunay ako dito sa ating kapatid si Brother Rene, nasa presensya siya ng Panginoon Diyos. Kasi nakita ko yung kanyang pamumuhay, sila ng Sister Carmen, ng pamilya, nakita ko kanilang paglilingkod sa Diyos. So, na-restore yung kanilang pananampalataya. Alam natin na meron tayong mga kinagisingan na reliyon. Pero hindi naman hindi magliligtas eh. That's right. Ang magliligtas sa atin, yung tama nating relasyon sa Diyos. Yung tamang pagsunod o buhay sa Diyos. Kasi, sabi nga kanina, tayong lahat na nagmula sa alabok, babalik sa alabok. At tingnan natin, amen, kapag ba itong ating lupang katawan nito nagkaroon tamang relasyon sa Diyos, ang Diyos may pangako sa kanyang mga anak na sumunod, meron siyang pangako sa pangbuhay na walang hanggan. That's right. Yun yung pinakamainam po nating maalaman. Sabi nga doon sa Genesis, na ang nagmula sa alabok, nagmula sa lupa, ay babalik sa lupa. Yes. Nagmula sa alabok. Dahil yun ay walang pakinabang yun. Di ba? At pagdating naman doon sa Corinthians 2, meron sinabi sa Corinto, hindi ko sinadala yung ating sa talim, kaya dito may sabi sa Corinthians, sapagkat nalalaman natin na kung masira ang ating bahay o bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusali na mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. Walang hanggang sa sangkalangitan. Yan po yung ating katawan. Kung masira, kung mamatay, kung maaksidente, nasira eh. Diba? Sabi nun, kapag pala meron kang tamang relasyon sa Diyos, sabi kanina, ang namamatay lamang yung katawan, ang nasisira ay yung katawan. Pero yung espiritu po, hindi po yan namamatay. Yan po ay yung i-resurrect pagdating sa katulad ng sabi nga ng Panginoon, itong kamatayan na kay Kristo, hindi po ito patay. Sabi nun, tulog. At ang mga, sabi Biblia, at ang mga nangatutulog kay Kristo, pagdating ng ating Panginoon Diyos, ay unang mga bubuhay na maguli. That's right. Aagawin na kasama niya sa mga, hindi na tayo unang mga makakasalubong sa Panginoon Diyos na mga nangabubuhay. Una muna mga bubuhay, yung mga nangatulog kay Kristo Jesus. That's right. Katulad na ating kapatid. Yan po yung napakainam, malaman natin, nakahalagahan ng buhay kapag meron ka relasyon sa Diyos. Yun yung assurance natin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya sabi kong masira man ang ating kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Yes. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. Yes. Walang hanggang sa sangkalangitan. Amen. Amen. Yan po yung katuwang makalamit. At alam niyo ba, kung mawala yung kanyang katawan, siyempre hindi naman na yun yung katawan na kanyang dadalhin pag sa loob sa Panginoon kapag siya nabuhay na maguli. Sabi ng Corinthians, iba ang katawan na makalangit, 51 ng Corinto. Iba ang katawan na makalangit kaysa katawan na makalupa.
siyang katawang makalangit is glorified body. Amen. Sabi natin Panginoon sa 14 ng 12 ng Juan, sabi rin, kaya nga kayo umuna na sa inyo sa langit, sa bahay ng Ama, upang ipaghanda o kayo ng dahon yung kalalagyan. Yan ang ginagawa ng Diyos sa langit ni Kristo. Pinaghahanda tayo ng mga katawan na makalangit is glorified body. Yun yung magkakap sa atin pagdating ng ating Panginoon. Amen. Ang bawat isa na may nananampalataya sa Kanya, lumalakad sa